What's up you guys? Welcome back to my channel. Excited ako ngayon kasi dumating na itong package ko. Unbox ko lang and then checkin ko kung anong kasama accessories and hardware. Pasensya na kayo sa background ko. Medyo maingay, nasa tabi kami ng kalsada. So, pressure test ko na rin and then bago ko ikabit sa auto. Ayun, samahan nyo ako guys. Tara! Unbox na natin. Kita nyo lang to, ang tight lang, so may sobrang higpit kasi ano lang to, aluminum lang to, adjust nyo na lang. So magandaan dito kasi yung bracket nya ano, pang crossbar talaga. Ayun, so hand-tight nyo lang, and then check nyo kung mag-move. So, kung makikita nyo, dito ko nilagay yung valve para sa likod. And then, umorder din ako sa online store kasi isa lang yung ano kasamang valve. Gusto ko dalawa, just in case na hindi pantay yung terrain. So pwede yung may option kayo kung sa likod o sa harap nyo ilalagay. So meron siyang bracket na concave. So tapos dalawang tornilyo lalagay nyo lang. And that's it. Kabit nyo lang sa crossbar nyo. First, gagawin natin is lagyan ko na ng tubig. Tapos i-pressure test natin. Ayun, na-refill ko na ng tubig. Sara na natin to. Ano lang, hand tight lang. And then as you can see guys, yung refill ko is above the yung dito lang sa maximum nya. Tinasan ko ng konti kasi nakatilt siya ng konti eh. Nakatilt siya pababa, kaya medyo tinasan ko yun ng konti. So ang gagawin naman natin ngayon is ipe-pressure test natin kung may leak. Testingin din natin yung bago kong hose na binili para dito. So ito yung ano ko, mini compressor. Tagal sa akin, siguro mga more than 20 years na. Meron akong plug just in case na emergency na mabutas yung kulong. Ang gagawin ko is i-pressurize natin yung ano, yung reserve tank. So tanggalin lang itong valve cover, then kabit na natin itong hose. Wait natin dito. Ang tight lang. So kargaan lang natin siya na mga 30 PSI or 35 kasi rated naman yung tangke ng ano eh, rated yung tangke ng 65 PSI pero 30 lang ang ilalagay ko. Explain ko sa inyo mamaya kung bakit. Ayan, 25 30. Lagyan natin 35 PSI.
So pressurize na siya. And then check natin kung 30 psi or 35. Ayan, 33. Check ulit natin. Mga 33 psi. Okay na yan. Then balik nyo na yung cup. So as you can see, and yung level ng tubig sandito pa. Okay na yan. At least mga 80% ng tubig yung ilalagay nyo dito in order for you to put yung air pressure. Kasi pag pinuno nyo, wala kayong air pressure na malalagay. So, ito yung napili kong hose na bilhin para dito. Kasi pag yung curl ang hose na binili ko, mahirap siyang ligpitin. Kumbaga bulky siya, hindi katulad nito na para siyang tela. Ayun, ipo-fold mo lang na ganun. Tapos isa pa sa downside dun sa yung paikot na hose is pag drain mo siya ng tubig, ang hirap. Hindi katulad nito, isampay mo lang. Ayun, kasi napaka-flexible niya. Sampay mo lang, then dire-diretso na yung drain ng tubig. And then ang bilis pa niyang matuyo kasi siya, fabric. Pero yung loob niya parang expandable na rubber. And hopefully tumagal. And then yung old na yung nozzle doon sa hose ko dito sa bahay, ito yung gagamitin ko. So sa pagkabit naman ng connector niya, lagay nyo lang dyan, i-push nyo to, and then saka nyo itulak papasok. Then checkin nyo kung naka properly seated siya. Ano na yun, naka-connect na yan. So hopefully wala siyang leak. Test na natin. Ayan, wala siyang basa. So perfect. Ayan, ganda. Pati yung hose nya, ganda siya. So hindi ko alam kung anong rated ng yung PSI ng hose na to. So pero para sa akin okay na yung 30 PSI. So buksan na natin yung valve. As you can see, ito yung hose ko. Umahaba siya. Ayaw, di ma. Ayan. Try natin yung spray. Ayun. So nangyari, umahaba siya. Ano kasi ito guys, 50 feet to. Tapos ayun, sabihin ko sa'yo kung bakit the reason why na 35 PSI lang o 30 PSI lang yung nilagay ko, kasi na-expand siya Ngayon kung sosobrahan nyo ng lagay ng PSI, baka hindi to tumagal, sumabog tong hose na to o tumotor. So tingnan natin yung pressure niya. Lakas. Ay, lakas Then tingnan naman natin kung gaano siya kalayo. Layo rin. Pwede nyo panghugas ng gulong. Ayan. Lakas din ng pressure. So mga 30 PSI okay na. Sakto na yun. Wala rin siyang leak. Yung sa connector niya walang leak. Ayan So pa nga pala sa ginawa ko dito sa water reserve tank ko is meron ako ditong extra na chlorine. Ito yung chlorine sa swimming pool namin dito sa bahay. Ayan, ganyan siya kalaki. Ayan. So ang ginawa ko, nilagyan ko yung
yung water tank. So dinurog ko siya. So konti lang lalagay nyo, siguro mga ganito lang, or kalahati lang nito. Yan, huwag naman sobra, kalahati lang yan kasi maliit lang naman yung tangke, 26 liter lang yun, or a pinch lang nito para hindi siya maglumot. Kasi pag walang chlorine maglulumot yan kasi nabibilad, na stuck. Ayun. So yun lang ang isa ko sa tip na gagawin nyo dyan sa tangke. Finally, natapos din tayo sa pag-install ng water reserve tank by SR Performance. Nakita nyo naman kung gaano kadali i-install. So nakita nyo rin kung paano natin na i-pressure test, water test, wala naman siyang leak. Ganun lang. So hindi ko na pinakita yung paglagay ng bracket at saka yung paglagay ng valve kasi self-explanatory na yun, napakadaling gawin. Even the Cayman could do it. The reason why I got this is because minsan yung mga napupuntahan nating campsite, malayo yung dishwashing area nila, and then minsan walang tubig or walang shade yung washing area, so napakainit. So mas convenient to para sa akin, para hindi na ako pupunta pa sa dishwashing area. I can do it na dito sa tabi ng sasakyan. Saka perfect dito sa overlanding, especially yung halimbawa magugas ka ng kamay, hindi ka na maghahanap pa ng dishwashing area or ng tubig kung saan para lang magugas ng kamay, or sa pagising mo sa umaga magtututbrush ka, maghihilamos ng muka. Ayun, so nandito na siya. Kumbaga handy sa mga camper na katulad ko. Ayun lang, so share ko lang sa inyo yung pag-install nito. Sana makatulong sa mga nagpaplano na kumuha nito. At least alam nyo na kung paano install. Napakadali lang. Follow nyo na instruction, and then that's it. Ayun, thank you guys, and please like and subscribe. See you in my next vlog.